Amen. Purihin po ang Panginoon. Isang maganda at pinagpala pong umaga sa buhay po ng bawat isa. Palakpakan po natin purihin ang ating pong Panginoon sa umagang ito. Tunay nga po na ang araw na ito ay pinagpala ng Panginoon dahil nandito po tayong lahat upang papurihan, pasalamatan ng ating pong buhay na Diyos. Welcome po ang lahat sa gawain ng ating pong Panginoon. Maging yung mga nanonood po sa atin via live stream sa Facebook po. Welcome po kayong lahat at salamat sa Panginoon dahil ang buhay po ng bawat isa ay nakahanda para papurihan po ang ating pong Panginoon sa umagang ito. Alam po natin na ang bawat isa na naririto, may mga bitbit po tayo, mga panalangin sa Panginoon. At alam po natin na ang Panginoon ang tumutugon sa ating pong mga panalangin, sa ating pong mga kahilingan, sa ating pong mga prayers sa buhay po natin. Kaya sa umaga pong ito, tayo pong lahat ay magsitayo. Tayo po ay magbubukas sa pambungad na panalangin at ang worship team. Amen. Yes, Jesus. Yes, Lord. Patuloy kaming nagpapasalamat, Panginoon, sa umagang ito sapagkat, Lord, tunay nga na pagkagising pa lamang namin, Lord God, ay biyaya na nagmumula sa iyo, Panginoon. Kaya taawitan ka namin, pasasalamatan ka namin, Panginoon, sa umagang ito. Hallelujah, Lord Jesus. Yes, Lord God. Sa pagmulat pa lang ng aking mata, hininga ko'y bagong awitin. Sa bawat biyaya at luha, sa dalangin may tugon man o wala. Puso ko'y nagpapasalamat, hindi dahil sa aking natanggap, kundi dahil ikaw ay dakila at karapat-dapat. Salamat, salamat.
Sa saya man o sa pagsubok, kami magpapasalamat. Kami magpapasalamat. Jesus, sa bawat sandali, pupurihin ka lagi. Yes, O Lord, yes, O Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. We worship you, Lord. We glorify your name, O God. Salamat, salamat, Panginoon, sapagkat ikaw yung mabuting Diyos. Ika'y tapat na Diyos. Ika'y dakilang Diyos. Ikaw yung Diyos na hindi nagbabago mula noon hanggang ngayon. Ang pagmamahal mo sa amin ay laging nananatili at nararanasan namin, Panginoon. Kaya sa oras na ito, buong puso ka naming papupurihan, Panginoon. Buong puso ka naming sasambahin, sasayaman sa pagsubok. Hindi mapipigilan ang pagpapasalamat namin sa iyo, Panginoon, sapagkat ikaw yung Diyos ng buhay na lagi naming kasama sa bawat araw, Panginoon. Salamat, salamat sapagkat lagi mo kaming ginigising, Panginoon, na may hininga, may buhay, may lakas na nagmumula sa iyo, Panginoon. Maraming salamat sa mga pagsubok na nararanasan namin, Panginoon, sa panahon ngayon, Lord. Alam po namin, ang mga pagsubok na ito, Panginoon, ay mapapagtagumpayan namin dahil sa iyong kabutihan, Panginoon. Lord, we pray, God, na lahat, Panginoon, ng may dinaranas na pagsubok ngayon, Panginoon, patuloy na ikaw yung kikilos sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Lord, salamat sapagkat alam po namin sa bawat laban namin sa buhay, kasama ka namin, Panginoon, at alam po namin na hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan kailanman, Panginoon. At sa oras po ito, patuloy na lumalapit po kami sa inyo, Panginoon. Inaamin namin na madalas nagkukulang po kami, Panginoon. Nagkakasala po kami sa inyo, Panginoon. Kaya humihingi po kami ng tawad sa oras na to. Pakalinisin niyo po ang aming mga puso at isipan. Tanggalin niyo pong lahat ng karumihan sa aming mga puso, Lord. Dalangin namin maging karapat-dapat po kaming sa pagsamba sa iyo sa umagang ito, Panginoon. Lord, maraming salamat po sa buhay ng bawat isang idinakong rito, Panginoon. Sa pagkakataon, Panginoon, na mapuri ka namin, sapagkat ito po yung araw na ginawa mo, Panginoon, upang pasalamatan ka, Panginoon, sa lahat ng mga bagay na ginagawa mo na po sa aming mga buhay, sa kabutihan, sa katapatan mo, sa kadakilaan mo, Panginoon. Lord, dalangin namin na ang Santong Espiritu mo, Panginoon, ang siyang gumabay sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Sa lahat ng itatayo mo, ibaba mo lamang kami palagi sa kabababaan. Ikaw yung maitaas, ikaw yung maparangalan, ikaw yung mabigyan namin ng kaluwalhatian sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, dalangin namin, lagi-lagi yung kalooban mo yung maganap namin, magawa namin sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, dalangin din namin ang magmemensahe, Panginoon, sa umagang ito. Si Pastor Louie, Lord, dalangin namin, patuloy nga po na langisan mo yung kanyang mga labi, Panginoon. Bigyan mo siya palagi ng katalinuhan na nagmumula sa iyo. Lord, yung nais mong iparating sa umagang ito, yung marinig namin, Panginoon. At ito po'y magsisilbing gabay, pag-asa sa aming buhay, Panginoon. Lord, we pray, God, na lahat ng dalangin namin sa umagang ito, ikaw po yung kumatagpo nito, Panginoon. Lord, yung mga kasama namin sa live stream, samahan mo nga po din ang buhay ng bawat isa. Pagpalain mo sila, Panginoon. Makilala ka nila sa malalim na biblical na kaparaanan, magkaroon ng malalim na relasyon sa iyo, Panginoon. Kaya salamat, Panginoon, sa umagang ito. Alam po namin, God, na tagumpay na po ang gawain ito. At Lord, alam po namin, lahat ng dalangin namin sa umagang ito ay tutugunin mo po, Panginoon, in the mighty name of Jesus. Kaya sa iyo po namin ibinabalik ang pinakamataas na papuri, pagluwalhati, pasasalamat at pagsamba. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Thank you, Lord. Amen! Isang maganda at pinagpalang umaga po sa buhay ng bawat isa. Bigyan nga po natin ng isang pinakamalakas na palakpak ang ating Diyos na dakila! Amen! Sabay-sabay po tayong magpuri sa Kanya dahil tunay ngang napakasayang magpuri sa ating Diyos. Kaya sabay-sabay natin siyang palakpakan, sabay-sabay natin itaas ang pangalan niya.
ka ng papuri sa iyong Diyos na buhay. Palakpak mo ang iyong kamay, sumayaw ng walang humpay. Sumigaw ka ng papuri sa iyong Diyos na buhay. Ano pa bang hindi niya naibibigay? Ano pa bang hindi mo natatanggap? Buhay at pag-ibig sa iyo ay inalay. Kaya't magsiyak ka, magpuri sa Kanya. Ano pa bang hindi niya naibibigay? Ano pa bang hindi mo natatanggap? Buhay at pag-ibig sa iyo ay inalay. Kaya't magsiyak ka, magpuri sa Kanya. Minsan ba kapatid, palakpak mo ang iyong kamay, sumayaw ng walang humpay. Sumigaw ka ng papuri sa iyong Diyos na buhay. Palakpak mo ang iyong kamay, sumayaw ng walang humpay. Sumigaw ka ng papuri sa iyo. Palakpak mo ang iyong kamay, sumayaw ng walang humpay. Sumigaw ka ng papuri sa iyong Diyos na buhay. Palakpak mo ang iyong kamay, sumayaw ng walang humpay. Sumigaw ka ng papuri sa iyo.
Patuloy naming tatanggapin lahat ng pagpapala at biyayang binibigay mo sa buhay ng bawat isa. Pagpapala'y bumubuhos na sa ngalan niya'y may kagalingan. Sa Kanya'y may tagumpay. Isigaw ng lahat ng nilalang. Pagpapala'y bumubuhos na. Yahweh, Yahweh, sa ngalan niya'y may kagalingan. Yahweh, Yahweh, sa Kanya'y may tagumpay. Yahweh, Yahweh, isigaw ng lahat ng nilalang. Yahweh, Yahweh, ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari. Tapat kailanman, di nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari. Tapat kailanman, di nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari. Tapat kailanman, di nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari. Tapat kailanman, di nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Yes, Jesus, sa iyo ang pinakamataas na papurit pasasalamat. So Jesus, patuloy namin itataas ang iyong pangalan, Panginoon. Sapagkat Lord, palagi naming nararanasan ang iyong kabutihan. Palagi naming nararanasan, Panginoon, yung katapatan mo, God, sa aming mga buhay. Kaya't habang kami nabubuhay, Lord, hindi kami mapapagod at hindi kami titigil na maglingkod sa iyo, Panginoon. Kaya't damhin mo, Lord, yung awitin na ito na para sa iyo lang, O God. Hallelujah, Jesus. We praise you, O God. We honor you, O Jesus. Yes, O God. O Jesus, ikaw lamang ang buhay ko. O Jesus, ikaw lamang ang buhay ko. Ikaw ay tapat, wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, Jesus. Ikaw ay tapat, wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, Jesus. Ikaw ay tapat, wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, Jesus. Ikaw ay tapat, wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, Jesus. Ikaw ay tapat, wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, Jesus. Ikaw ay tapat, wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, Jesus. Ikaw ay tapat, wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, Jesus. Ikaw ay tapat, wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, Jesus. Ikaw ay tapat, wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, Jesus. Ikaw ay tapat, wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, Jesus. Ikaw ay tapat, wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, Jesus. Ikaw ay tapat, wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, Jesus. Ikaw ay tapat, wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan
kang katulad. Yes, Jesus. Wala kang katulad, walang gaya mo, ikaw ang Diyos. Ikaw lang ang Diyos na sinasambang lubos sa paglipas ng panahon. Ikaw pa rin hanggang ngayon at magpakailanman, Panginoon. Wala kang katulad, wala kang katulad, walang gaya mo. Ikaw lang ang Diyos na sinasambang lubos sa paglipas ng panahon. Ikaw pa rin hanggang ngayon at magpakailanman, Panginoon. Itaas po natin ang mga natin, Panginoon Jesus. Ihahaya pangalan mo'y itataniya ang pagsamba. Panginoon, ikaw lamang, ikaw lamang. Yes, O Lord, mga salita mo, mga salita mo ang kailangan ko. Siya ang aking buhay, ang aking gabay. Hindi kumukupas, hindi nagmamaliw. Isip ko ngayon'y binabago, itataas, itataas, ihahaya pangalan mo'y itataniya ang pagsamba. Panginoon, ikaw lamang, ikaw lamang itataas, itataas, ihahaya pangalan mo, itataniya, itataniya ang pagsamba. Panginoon, ikaw lamang, minsan pa itataas, ihahaya pangalan mo, aming itataniya ang pagsamba. Panginoon, ikaw lamang, minsan pa itataas, ihahayag ang pangalan mo'y itataniya ang pagsamba. Panginoon,
Ikaw lamang po, Panginoong Hesus, ang aming lagi tinataas sa aming mga buhay. Ikaw lamang po ang daan, ang katotohanan at ang buhay patungo sa Ama. At walang pangalang ibinigay sa silong ng langit na sukat ikaligtas ng tao, kundi ang pangalan mo lamang, Jesus. Ikaw po ang aming pag-asa. Ikaw po ang nanaog dito sa lupa upang kaming mga taong makasalanan ay tubusin at patawarin, upang magkaroon kami ng buhay na wala hanggan. Salamat po dahil nagkaroon kami ng relasyon sa inyo. Nagpapatuloy kami sa paglilingkod sa inyo sa kabila ng iba-ibang uri ng pagsubok at ingay ng mundong ito. Salamat sa lakas na ibinibigay mo sa amin at buhay na nagpapatuloy. Salamat na isa pong pribilehiyo na mabuhay kami sa mundong ito at maging instrumento po ng inyo pong biyaya, O Diyos. Thank you po. Ngayon pong umaga, nakakaisa kami sa panalangin. We are washed by the blood of Jesus. Lord, nakakaisa kami sa panalangin. Dinadalangin namin si Ninong Turing. Lord, sa kanyang kalagayan, ano man ang kanyang karamdaman sa pagkakataong ito, we speak healing. We speak life. We speak restoration sa kanyang katawang physical. In Jesus' name. Jesus, your name is power. Jesus, your name is healing. Salamat, hinihipo mo ang kanyang buhay. Pinapalakas niyo po siya ngayon pong umaga in Jesus' name. Maging kay Kuya Pidek na nasa ospital, Lord, we speak healing sa kanyang buhay. Recovery. Lord, salamat sa doktor, salamat sa gamot, pero salamat sa supernatural healing sa kanyang buhay. In Jesus' name. Lord, salamat din po sa araw pong ito na i-bless din niyo po ang pamilya ni Nanay Biner na kung saan ay living po ngayon ni Tatang Junior. Bless niyo po ang kanyang pamilya at kamag-anak. At sa lahat po na naririto, we are blessed. Magayon po mga nasa live stream at nasa ibang bansa. Lord, ang salita mo ay mahal namin. Ito po yung manual ng aming buhay. Hindi kami perfecto, pero salamat na tinuturuan niyo kami araw-araw. At lalabang kami sa buhay. Ipagpapatuloy namin ang mabuting bagay na sinimulan niyo sa amin. At kayo po ang tatapos ito hanggang sa pagbabalik po ng Panginoong Hesus. Salamat po sa inyong presensya. Nasamba po namin kayo ngayong umaga. Tunay nga po nang hinahanap mo sa mga tao ay mga taong sasamba sa inyo sa Espiritu at katotohanan. Ang hinahanap mo sa mga tao ay mga taong handang mamagitan para sa inyong bayan. Ang hinahanap mo sa mga tao ay handang magpahayag po ng inyong kalooban. We are blessed. Kami lagi nagpapakumbaba. Pinupuri ka namin, dinadakila ka namin. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God, amen. So, siyempre po, unang-una po, nagpapasalamat tayo sa Diyos dahil kung dumaan man po yung bagyo, ilang linggo, pero kung may bagyo man, sumisikat din ang araw. Ano po? So maganda na po yung sikat ng araw. At saka, siyempre, ang ipinagpapasalamat po natin sa Diyos ay sa kabila po ng bagyuhan, hindi tayo nawala ng kuryente, hindi tayo nawala ng internet. Amen? So, at ligtas po yung ating mga mahal sa buhay. Ligtas po ang ating barangay. Amen? Kaya palakpakan po natin ang Diyos. Siyempre, nagpapasalamat din po tayo sa Diyos dahil sa gobyerno po ng ating bansang Pilipinas na salamat po sa mga natanggap po nating ayuda. Ano po? At siyempre, especially sa gabay ng ating mga barangay council, sa panguna po ng ating Kapitang Arthur Cuerpo. So, malaking tulong po yung natanggap nating mga biyaya sa ating barangay. Kaya palakpakan po natin ang Diyos. Ano ho? So, ang lahat po ay nanggagaling po sa Diyos at gumagamit lang siya ng mga tao, kasangkapan, para patuloy tayo na magpatuloy sa mabuting bagay na pinasimulan po sa atin ng Diyos. Ano po? So, ang pag-aaralan po natin ngayong pong umaga ay tinatawag na spiritual altar. Amen? So, salamat sa inyong pag-share
Dahil po, marami tayong natatats na kaluluwa. Hindi naman yung physical, ganito. Maging sa ibang bansa, may mga nanonood po sa atin, sa mga tahanan, yung hindi po nakakapunta rito. Hindi man natin sila kayang abutin ng ating kamay, pero kayang abutin po ng ating panalangin. Amen? So, spiritual altar, sabi po dito, the word altar in the Bible is a place where man and God meet. Ibig sabihin, yung salita daw pong altar ay ito po'y lugar na kung saan ang Diyos at tao ay nagtatagpo. Amen? Sa Old Testament, pagka wala pa nung si Jesus, so noon po ay literal yung altar. Yung altar ay kung saan doon sila pumupunta, doon sila nag-o-offer, minsan yung mga hayop. Kasi nung sa Old Testament, kapag ang tao nagkasala, mag-o-offer sila ng hayop. Yung dugo, depende kung ano ang pagkakasala ng tao. Literal po yun. Pero, ang magandang balita po, sa panahon natin ngayon, modern natin ngayon, si Jesus po nanaog na sa lupa. Siya po mismo yung inialay. Siya po mismo yung buhay niya ang inialay sa sangkatauhan. Amen? Siya po yung namatay, muling nabuhay. Sabi po doon sa Roma 5:8, tinubos niya yung kasalanan ng sangkatauhan. So, yun ang ginawa ng Panginoon Jesus. Kasi noon, wala pa si Jesus nung panahon ng Old Testament Kaya ngayon po, nasa New Covenant na tayo. Pag sinabi pong altar, ay ito po yung relationship na natin sa Diyos. Di ba? Ito po yung ang hinihingi ng Diyos sa atin. Ang tunay na hinihingi sa atin ng Diyos. Ikaw, tayo, ako, tayo mismo. Yung puso natin, buhay natin. Kasi ang Diyos nasa Kanya ng lahat Amen? Ang tinatawag na spiritual altar ay yung buhay natin na iniaalay natin kay Jesus. Amen? So, ito po yung relationship sa Diyos. Kaya nga, ang magliligtas sa tao ay, una, kailangan niya tanggapin sa Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. At kapag tinanggap ng tao sa Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, magiging anak siya ng Diyos. Sabi po doon sa John 1:12. Amen? Anak tayo ng Diyos. Kaya, yun na yung relationship natin, ito yung tinatawag na spiritual altar. Amen? Pero ang gagamitin nating verse ngayon ay sa Old Testament. Idadivert natin ito sa modern natin ngayon. Amen? Ano ba ang kahulugan ng spiritual altar? So, nung nakaraan po, ang pinag-aralan natin ay buhay ni Jeremias. At pinag-aralan natin hope in the troubles. Na ang pag-asa, hindi naman yung nakikita mo na maayos ang sitwasyon. Kundi, yung antiwala natin ay nakasalig sa Diyos. Amen? Kasi sabi po sa Hebreo 11:1, ang pananampalataya ay kapanatagan sa mga bagay na hindi nakikita. Hindi pa man nangyayari, pero panatag ka na, payapa ka na. Alam natin na may gagawin ang Diyos. Yun po yung faith Amen? Ito po naman ngayon po ang ating pag-aaralan ay si Elias. Si Elias, si Jeremias ay isang propeta, the weeping prophet. Siya ay maistorya ang buhay niya. Lagi siyang umiiyak sa Diyos. Ito naman si Elias ay marami naman kayong makikita ditong himala. Amen? So, sa aklat po ng Unang Hari, chapter 18, verse 30 hanggang 39. Medyo basahin ko ito para makuha po natin na istorya. Unang Hari, chapter 18, verse 30 hanggang 39. Nagsalita si Elias sa buong bayan, lumapit kayo sa akin at nagsilapit ang lahat. Inayos niya ang altar ni Yahweh na matagal nang gumuho. Kumuha siya ng 12 bato, katumbas ng bilang ng mga lipi ni Jacob na binigyan ni Yahweh ng pangalang Israel. Ang mga bato'y ginawa niyang altar para kay Yahweh.
piniligiran niya iyon ng isang kanal na maaring maglaman ng 2 balding tubig. Sinalansan niya ang mga kahoy, kinatay ang toro at ipinatong sa kahoy. Pagkatapos sinabi niya, kumuha kayo ng 4 na bangang tubig at ibuhos sa handog at sa kahoy. Ganon nga ang ginawa nila. Buhusan pa ninyo, sabi ni Elias, at binuhusan nila. Isa pang buhos, utos uli ni Elias. 3 beses nga nilang binuhusan ang handog hanggang sa umagos ang tubig sa paligid ng altar at umapaw sa kanal. Nang 3 na ng hapon, na siyang oras ng paghahandog, tumayo si Elias sa harap ng altar at nanalangin. Yahweh, Diyos ni na Abraham, Isaac at Jacob, patunayan po ninyo ngayon na talagang kayo ang Diyos ng Israel at ako ay inyong lingkod at ginagawa ko ang lahat ng ito sapagkat itong inyong utos. Pakinggan po ninyo ako, Yahweh, upang malaman ng bayang ito na kayo lang ang Diyos at nais nyo silang magbalik loob. Noon di nagpababa ng apoy si Yahweh at tinupok ang handog, ang kahoy at ang mga bato at lupa sa paligid, pati ang tubig sa kanal ay natuyo. Nang makita ng mga tao ang nangyari, nagpatira pa sila at sumigaw, si Yahweh ang Diyos. Si Yahweh lang ang Diyos. So, ang konteksto po nito, di ba, ang bayan ng Diyos, bayang Israel, ay laging nakakalimot. Ano ho? At ang hari po noon ay si Haring Ahab. Ano ho? Si Haring Ahab. At ang asawa po niya si Jezabel. At sumasamba po sila kay Baal. Ano? Mga Diyos-Diyosan. So ngayon, marami na silang ipinapatay na propeta. Ano? Kasi, siyempre, mahirap magsalita sa hari, talagang pinapapatay nila. Ano po? Ngayon, si Elias na lang po, nag-iisa. Ang tagpong ito, nag-iisa siya. Ang kalaban niya ay 450 ni Baal. Ngayon, ang mga bayan po ng Diyos na confused eh. Bagaman nung una, alam nila yung tunay na Diyos. Kasi, pag alis pa lang nila ng Egypt, papunta silang promised land, ay sinasabi na po doon ng Diyos na huwag kayong sasamba doon sa Diyos-Diyosan. Pag nandoon na kayo, ay lagi po nakakalimot. Kaya nag-doubt na naman ang bayan ng Israel. So ngayon, kailangan magkaroon ng paligsahan kung sino ang tunay na Diyos. So pinaharap po yung buong bayan ng Israel, tapos ay si Elias nag-iisa. So sabi niya, kung sino yung sumagot na Diyos, ay siya yung tunay na Diyos. Kasi nga, noon nga po ay gumagawa sila ng altar, tapos maglalagay ng toro, yun yung pinaka-offer. Kasi yung altar ay place of sacrifice. Ano ho? Kung sino yung sasagot. Kung sino sasagot. Amen? Doon sa panalangin, yun ang tunay na Diyos. Eh, sabi po ni Elias, total naman, marami kayo na mauna. So, nung maeayos po yung altar, sila po ay nilagay yung toro. So, nananalangin po yung mga 450 ni Baal, pero walang sagot. So, tanghaling tapat na, wala pang sagot. May pasayaw-sayaw sila, tapos ay hiniwahan pa nila yung katawan nila, wala pa rin sagot. Sabi nga ni Elias, so ako naman, nung mag-ikatlo ng hapon, ako naman ang mananalangin. At nung manalangin po si Elias, nag-iisa po si Elias. Nung manalangin na, nanaog po ang Diyos. Tinupok po ng apoy yung offer. Amen? Yung toro. At pati po yung mga tubig na ibinuhos, natuyo. Amen? Yung apoy po, sumisimbolo po sa presensya ng Diyos. Kaya ang sigaw ng mga tao, si Yahweh! Si Yahweh! Ang tunay na Diyos. Amen? Kasi nga po, nag-confuse na po yung mga tao, gumuho na yung kanilang pananampalataya. Nagda-doubt na sila. Sino ba ang tunay na Diyos? Si Yahweh ba? O si Baal? Amen? So, nagkaroon na sila ng kaguluhan. Pero dahil kay Elias na nanindigan, kahit nag-iisa, maraming banta sa kanyang buhay, nanaog po ang Diyos. Kaya sabi ng mga tao, si Yahweh ang tunay na Diyos. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon.
So, kailangan, alam ko po, marami tayong pagsubok, pero ang mahalaga, yung faith natin, hindi po natitinag. Amen? So, ways to spiritual altar. Ano ba yung daan para magkaroon po tayo ng spiritual altar? Number one, rebuild our altar every day. Amen? So, sa Tagalog, ayusin ang ating altar araw-araw. Kasi nga, nabanggit ko po sa inyo, ang relationship sa Diyos araw-araw. Hindi lang ang pagka-Pasko, hindi lang ang pagka-mahal na araw, hindi lang ang pagka-birthday mo, sa kakasisimba. Amen? Kasi ang altar, yung spiritual altar, pang-araw-araw na devotion yan. Pang-araw-araw na ugnayan sa Diyos yan. Amen? At ito pong panahong ito ay gumuho na yung pananampalataya ng bayan ng Diyos. Kaya tingnan po, pansinin nyo doon sa verse 30. Nagsalita si Elias sa buong bayan, lumapit kayo sa akin, at nagsilapit ang lahat. Inayos niya ang altar ni Yahweh na matagal nang gumuho. Amen? Hello? So, napakahalaga po na maayos po yung ating altar life. Yan pong altar life, yan ay intimacy. Diyos at ikaw. Sabihin mo siyang katabi, Diyos at ikaw. Ikaw ikaw ang Diyos at ikaw ang nakakaalam. Actually, yung ginawa nating pagsamba, altar po yan natin eh. Kasi personal nating relationship sa Diyos yan eh. Itong lugar na ito, House of Prayer, altar po ito. Kung saan tayo nakikipag-usap sa Diyos, yun po yung altar natin. Amen? Tingnan po, sabi po rito, ang bahay ay maitatayo lamang kung may pera ka. Pero, ang spiritual altar ay maitatayo kahit wala kang pera. Amen? Hello? Hindi nangangailangan niya ng mga kung ano-anong requirements. Puso. Kaya ang hinihingi sa atin ng Diyos, yung puso natin eh. Buhay natin eh. Amen? Yan po kasi ang spiritual altar. Ano po? Hindi po masamang magpatayo ng bahay. Pero para sa akin, bago tayo magpatayo ng bahay, ayusin muna natin ang ating altar. Amen? Yung relationship natin sa Diyos. Bago tayo magtayo ng ating negosyo, ayusin muna natin ang ating altar. Bago tayo mag-ministry, ayusin muna natin ang ating altar, yung relationship natin sa Diyos. Ano man ang ating plano sa buhay, ayusin muna natin ang ating altar. Pag-aaral, lahat ng aspeto ng buhay, mga plano natin. Kasi po, pag hindi ayos ang altar natin, baka gumuho lahat yan. Amen? Hello? Pag hindi po ayos yung altar natin, di ba nung araw yung buhay natin ay para tayong tupang ligaw, walang direksyon? Guho ang buhay natin. Hindi natin alam yung direksyon ng buhay natin, pero salamat, may nanaog na nagmamahal sa atin sa Jesus. Upang yung naputol na relasyon ng tao sa Diyos ay muli pong maidugtong. Amen? Tingnan niyo po, sa mundong ating ginagalawan, maraming gumuhong relasyon dahil hindi maayos yung altar life ng tao. Pero pag ang tao nagsimulang isuko ang buhay sa Diyos, aayusin naman niya lahat. Wala naman pong perfecto eh. Lahat tayo may karanasan. May mga pinagdaanan. Pero mahalaga ngayon na nakakilala tayo kay Lord. Kasi ang Diyos ngayon nakatingin eh. Amen. Basahin niyo po yung Biblia. Si Pablo, mamamatay tao. Pero bakit naging apostol siya? Amen? Kasi sinuko niya ang buhay niya sa Diyos. Kaya nga sabi niya sa Galatia 5:20, hindi na ako nabubuhay sa akin sarili, kundi sa Jesus. Mga binagong buhay. Amen? Maraming istorya sa Biblia. Yung Samaritan woman,
bagsak na yung kanyang dignidad, integridad, pero na-encounter niya si Jesus, inayos ng Diyos. Naging evangelist siya, nangaral siya ng salita ng Diyos. Amen. Si Zaccheo. Amen. Hello. Na bagaman nasa kanya na ang lahat, pero hindi siya masaya. Pero nung ma-encounter niya ang Diyos, naayos ang buhay niya. Amen. Kaya hindi pa huli ang lahat. Ano po, kayo po mga nakikinig sa live stream sa ibang bansa, ayusin lang natin ang ating altar. Amen? Yung altar life, iyan po ay prayer. Amen? Relationship. Ano po? At sabi po dito, sa pagtatayo ng spiritual altar, ay hindi naman nakabase sa kalagayan ng tao. Amen? Mayaman ka man o mahirap, ito ay para sa lahat. Hello? Eh, di ba, si Jesus Christ ay hindi siya nagtatangi. Pero siya, gusto niyang iligtas ang lahat ng tao. Amen? Mayaman man, mahirap. Kasi nga, namatay siya para sa lahat ng tao. Amen? Kaya sabi sa John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak na si Jesus upang ang sino man sumampalataya sa kanya ay huwag mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Alam niyo po, sa mundong ito, ang Diyos hindi na-impress kung ano ang pinag-aralan natin, kung ano ang natapos natin, kung ano ang yaman natin o karir natin. Kasi po ang itatanong ng Diyos, kumusta ang altar mo? Hindi po masama ang mag-aral, hindi po masama yumaman. Pero ang Diyos na-attract sa altar natin. Amen? Salamat dahil mga kabataan dito nakakapag-aral, napapag-aral tayo ng ating mga magulang. Pero kahit paanong marating mo sa buhay, kung guho naman ang altar mo, wala rin yan. Kasi yan ang itatanong ng Diyos eh. Di ba? Sabi nga sa Mateo 7:21, hindi naman lahat ng tumatawag sa Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit kung sino lang ang sumusunod sa kalooban ng Diyos. Kaya mga kabataan, pagpatuloy sa pag-aaral, magsikap, gumanda ang buhay, pero higit yung pahalagahan ng altar nyo. Amen? Kasi dyan na-i-impress ang Diyos. Ang pagsamba, dahil may relasyon tayo sa Diyos, altar natin yan. Kasi place of sacrifice yan. Kung noong Old Testament, para makakonect sila sa Diyos, nag-aalay sila ng mga hayop para malugod ang Diyos sa kanila. Ngayon, buhay na natin. Amen? Every Sunday, narito po tayo, mahal natin ang Diyos. Nagre-report tayo sa Diyos. Lord, salamat po, iningatan niyo po kami. Ang daming pagsubok, minsan nagkakaroon ng karamdaman, pero buhay na buhay ako. Malakas ako. Thank you po, Lord. Makakayanan namin. Hello? Actually, yung mga pagsubok natin, kung na ngayon eh. Sa iba nga eh. Di ba? Kahapon po, kaya tenyo po, napakahalaga ng altar. Kasi pag may altar ka, umaga ka pa lang, ay nananalangin ka na, Lord, ako iaalis ngayong araw na ito, iligtas mo ako sa aksidente, sa kuna. Kahapon po, na-traffic po kami dyan sa Matimbongbong. Amen? Kasi, ilan sasakyan yung nakita ko na grabe ang tagal nang naghintay po namin doon. Yung pala may aksidente. May truck na naman, may Innova, may pickup, may motor. Ewan ko lang kung may namatay. Para din yung nangyari noong doon sa 7-Eleven, sa Sapang Putol naman. Kaya napakahalaga po ng altar. Kasi pag may altar ka, alam mo, sasagot ang Diyos. Lord, ngayon pong umaga, dinadalangin ko po na balutin niyo ng dugo na Jesus ang aking pamilya. Nasa ibang bansa man, narito man sa Pilipinas. Sinasaway ko anumang aksidente sa kuna, sa pangalan ng Jesus. Amen? Kung sa kumba, meron tayong authority eh. Dahil doon sa ginawa na Jesus, kasi alam niyo po, ang authority, dominion, ibinigay na sa tao yan eh. No, sabi ng Diyos kay Adat kay Eva, kayo mamamahala ng mga hayop, kayo magpapangalan. Eh siyempre, tuso po si Satanas, nilinglang niya si Adan at si Eva, yung ating ninuno.
So, di ba, nagkasala po yung ating ninuno. Sumuway sila. Kaya yung authority natin, yung dominion na ibinigay sa tao, nanakaw ni Satanas. Nanakaw. Dapat tayo yung magro-rule sa mundong ito. Ngayon, nanakaw ni Satanas yung authority yun. Ay, mahal tayo ng Diyos. Sinugo ng Diyos si Jesus para yung autoridad na maibalik sa atin. Amen? Kaya nga, nanaaw siya, namatay siya at muling nabuhay para tapusin niya. Yung ninakaw ni Satanas na autoridad sa tao, maibalik uli. Kaya yung muling pagkabuhay ni Jesus, kapag ang tao naniwala kay Jesus na siya ay Diyos, tagapagligtas, yung autoridad ay nasa sa atin na. Amen? Muling nakabalik. Kaya pag nag-pray tayo, di ba, pagka may sakit, pag pinag-pray natin, gagaling. Amen? Ang dami ng himala po dito na ginawa ang Diyos. Yung mga tinalingan ng doktor, ngayon buhay na buhay. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kasi may authority tayo eh. So, nagsisimula po yan sa altar life. Amen? Kailangan na ang altar life po ay, ito po ay pang-araw-araw. Kaya ang Kristiyano, araw-araw na-encounter natin ang Diyos. Hindi taon-taon lang. Amen? Ay pag taon-taon lang ay pagkatapos ng okasyon, malungkot ka na uli. Amen? Pagkatapos ng Pasko, mahal na araw o anumang okasyon. Kasi nga, hindi altar life yun eh. Ang altar kasing totoong altar ay yung ating relationship sa Diyos. Pang-araw-araw po yan. Araw-araw nananalangin tayo, kahit tayo nag-iisa, sumasamba tayo, nag-aaral tayo ng salita po ng Diyos. Sabi po rito, process to rebuild our spiritual altar every day. Ito po yung sinasabi ko sa inyo, regular visit to our altar. Bago ka pumasok, mga estudyante, bago kayo pumasok, mga negosyante, bawat isa atin, ano man gagawin natin maghapon? Unahin mo muna ang altar. Kahit sa ka nandun, altar mo yon. Pag sinabing altar, secret place mo yon. Kung may lugar ka na doon mo kinakausap ang Diyos, sa kwarto mo, altar mo yon. Amen? Kahit sa bukid niya kung doon ka na tahimik at doon ka na nanalangin, altar mo yon. Amen? Regular po yan. Sabi po rito sa Levitico 6:13, sabi po rito, hayaang laging may apoy sa altar at hindi ito dapat pabayaang mamatay. Madidefine yung isang tao, makikilala yung isang tao sa altar life niya. Amen? Hello? Yun ang magpapakilala sa atin yung madidefine natin ng isang tao, depende sa altar life niya. Doon sa kanyang devotion sa Diyos. Kasi ang altar, place of devotion din yan Amen? Place of surrender. Kaya, huwag pababayaan na mamatay ang apoy. Pag, sa spiritual, alagaan natin ang relasyon natin sa Diyos. Ibig sabihin, alam naman natin yun kung malayo na tayo sa Diyos. Kasi wala kang kapayapaan Alam niyo po, pagka namamatay ng apoy, pagka wala ka ng kapayapaan, parang magulo ng isip mo, wala ng direksyon ng buhay mo, kung saan ka na napapadpad, ibig sabihin niya, namamatay ang apoy. Ay sabi dito, huwag hahayaang mamatay ang apoy. Kasi pagka may apoy sa altar, may focus ka. Tiyak mo, hindi ka nangangapa. Klarado yung gagawin mo. Klarado yung mga plano. Kasi lahat ng mga plano natin, sinasabi natin sa Diyos. Amen? So, ano po yung una na dapat natin gawin? Regular visit to our altar. Number 2, examine ourselves intentionally. Sinusuri natin ang ating sarili. Ano po? Sabi po dito sa 2 Corinthians 13 verse 5, subukin ninyo ang inyong mga sarili. Kung kayo'y namumuhay ayon sa pananampalataya, suriin ninyo ang inyong sarili. Amen? Hindi ba ninyo nalalamang nasa inyo si Jesus?
So, nag-evaluate tayo. Kaya nga nitong bagyuhang ito, nagbubulay-bulay tayo. Ang daming sinasabi sa atin ng Diyos. Kasi tahimik eh. Amen? Nasa bahay laan tayo, nangungusap tayo. Kaya pag sikat ang araw, alam mo na ang gagawin mo. Sabi mo sa katabi, alam mo na yung gagawin mo. Amen? So, mahalaga yung evaluation. In-examine natin ang ating sarili. Intentionally. Lagi po yan. Di ba si Jesus Christ, pansinin niyo po si Jesus Christ. Sa Mark 1:35, madaling araw pa bumabangon na siya. Amen? Bumabangon na siya. Bago siya mag-ministry, bago siya magpagaling, bago siya humayo, bago siya mangaral. Madaling araw pa, kausap niya ang Ama. Tapos madadatnan niya si Pedro, si Juan Santiago, kasi yung tatlong alagad, malapit sa kanya yun eh. Madadatnan niya na natutulog. Sabi niya kay Juan Santiago at saka kay Pedro, hindi ba kayo makapanalangin kahit isang oras man lamang? Nakalagay po yan sa Mateo 26:40-41. Manalangin kayo upang huwag kayong madaig ng tukso. Amen? Kaya kailangan pinapalakas natin ng altar. Kasi may tukso eh, may temptation eh sa mundo eh. Pagkakulang tayo sa panalangin, nandyan na lahat eh. Napakaingay ng mundo eh. I-distract nila tayo, kukunin yung ating attention. Amen? Kaya kailangan po malakas yung altar natin. Amen? Sabi po rito sa number 3, offer our life a living sacrifice. Ano ho? Ang gusto po ng Diyos, tayo eh. Amen? Ihandog po natin ang ating buhay po sa Diyos. Tayo mismo. Yun ang concern niya. Kaya nga, itatanong, pagka nasa langit na tayo, sabi po sa 2 Corinthians 5:10, mabuti man o masama ang ginagawa ng tao na siya nasa lupa, haharap siya sa hukuman ni Kristo. Ang itatanong sa atin ng Diyos, ano yung ginawa natin nung tayo po ay nasa lupa? So, hindi po tayo perfecto, nagkakamali tayo, pero alam niyo po ba, may sinasabi ang Biblia na yung process kung paano po marirestore yung ating altar. Ano ho? Basahin niyo po yung 2 Chronicles 7:14. Ano po? Sabi po rito, kasi alam ng Diyos, ang tao hindi perfecto eh. Ang Kristiyano nagkakamali eh, di ba? Kaya nga sabi po doon sa 1 John 3:9, ang mga anak ng Diyos hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Pero merong ibinibigay na ang Diyos, na salita ng Diyos, na pamantayan para gawin natin. At kapag nagawa natin, ang kanyang salita, yung parte naman niya gagawin niya. Nasa Bible ba yan? Narito po yan sa 2 Corinthians 7:14. Kung sakali magkasala po tayo, ang sabi po rito, sa 2 Chronicles 7:14, ngunit kung ang bayang ito na nagtataglay na aking karangalan ay magpakumbaba, hanapin ako at talikuran ng kanilang kasamaan, papakinggan ko sila mula sa langit, papatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan at muli kong pasasaganain ang kanilang lupain. So may part ang tao na gagawin. Ano po yon? Anak, nakalagay yan dyan. Una po, sabi doon sa binasa natin, magpakumbaba at manalangin. Lord, patawarin niyo po ako, nagkamali po ako kanina kasi natangay po ako ng emotion. Di ba? Ginagawa ko po yan. Minsan, kahapon, halos maghapon po ako nagbiyahe. Galing kami doon sa Abo, DRT. Tapos na-traffic pa. Baka ako'y nakasagasa ng emotion sa mga driver, di ba? Pakumbaba agad. Amen? Kasi sabi ni Pablo sa Ephesians 4:27, huwag natin bigyan ng pagkakataon ng dyablo. Luhod agad. Humble at manalangin. Sabi po doon ay, seek God's presence. Hanapin natin ang Diyos. Tapos, number 3, avoid sin. Talikuran natin ang kasalanan. Pag nagawa natin ito pong apat na ito, doon sa 2 Chronicles 7:14, magpakumbaba, manalangin, kilalanin ang Diyos, hanapin ang Diyos, talikuran ng kasalanan. Yung parte niya, ay gagawin niya. Ano po yung parte ng Diyos? Sabi po rito, ay papatawarin ko sila. Amen? At ibabalik na muli ang kasaganaan sa kanilang lupain. Kaya yung nawala sa atin, ibabalik po ng Diyos yan. I-restore niya. Amen? I-restore po yan ng Diyos.
Hindi man overnight, pero habang minamahal natin ng Diyos, hindi mo alam, tinugong ka na ng Diyos sa panalangin. Amen? Hello? Ako po noon, may kapatid po akong ipinagpe-pray na wala siyang relasyon sa Diyos. Lagi ko siyang iniluluhod araw at gabi. Amen? Taon. Pero nabigla ko isang araw, nakakilala siya sa Panginoon. Minsan nga doon sa hindi mo inaasahan, yung bang parang lumubay ka na. Basta pinagkatiwalaan mo sa Diyos, doon naman sasagot yung panalangin. Marahil tayo po may mga ipinapanalangin, marahil sa pamilya natin, katrabaho natin, kaklase natin. Sa Diyos po natin sabihin. Huwag tayong susuko. Amen? Isang araw. Kasi nga po, ang Diyos naman ay alam niya ang nangyayari sa atin. Sabihin niyo po sa inyong katabi, alam niya yung nangyayari sa atin. So, pag nasa timing ni Lord, hinug yan. Amen? Hinug na hinug yan. At pagka hinug yan, ay magpapasalamat po tayo sa Diyos. Amen? Palakpak po sa Panginoon. At ito po yung gusto po ng Diyos na mangyari po sa atin. Ano ho? So, pangatlo na po tayo. Ano ho? At ito po yung ginawa ni Elias. Ano ho? Pangalawa pala. Sorry. Pangalawa po. Dito po. Pangalawa. Obeying Him is our spiritual altar. Yung pagsunod. Ano ho? Ayos na yung altar natin. Ayos na yung relasyon natin sa Diyos. Siyempre, susunod tayo. Amen? Kasi nga po, pag maayos ang altar natin, gagamitin tayo ng Diyos sa ministry, sa lahat. Tayo po, pansinin niyo po, doon sa verse 36. Nang ikatlo na ng hapon na siyang oras ng paghahandog, tumayo si Elias sa harap ng altar at nanalangin, Yahweh, Diyos ni na Abraham at Isaac at Jacob, patunayan po ninyo na ngayon na talagang kayo ang Diyos ng Israel at ako ay inyong lingkod at ginagawa ko ang lahat ng ito sapagkat ito ang inyong utos. So, nandun po si Elias kasi inuutosan siya ng Diyos. So, kasi tayo naman po kasi may mission. Di ba? Ang buhay po natin, magkakaiba tayo ng kaloob, may kanya-kanya tayong mission. Kung negosyante ka, ay ginagamit ka ng Diyos, supporter ka. Si Kapitang Arthur, ang calling sa kanya, sa barangay. Amen? Yung mga barangay council. Ako naman, sa spiritual. Di ba? So, yung iba, yung mga kumakanta rito. Di ba? Yung mga tumutugtog. Yung mga iba-iba ang kaloob natin, yung mga guro, nagtuturo sila sa eskwelahan. Ay, ministry po yan. Yung mga doktor, nurse, sa ospital. Amen? Yung iba rito, kahit tagawalis ka nga lang eh. Amen? Sa bagay, pantay-pantay ang tingin ng Diyos dyan. Nasa computer ka. Kasi ang Diyos naman, hindi, concern ang Diyos sa altar eh. Ang tatanong ng Diyos lagi sa atin, kumusta ba yung altar mo? Pantay-pantay po ang tingin ng Diyos sa atin. Mahalaga, ginagampanan po natin yung mga tungkulin natin. Basta lahat ng bagay na ginagawa natin para sa paglilingkod, si Elias, mahirap po yung katayuan ni Elias. Grabe, kalaban niya po yung hari. Kalaban niya. Tapos, mga propeta, 450 yun. Yung po yung mga propeta ni Baal. Nag-iisa lang siya, pero sabi niya, Lord, naririto ako. Dahil utos mo ito sa akin eh. Amen? So, yung pagsunod, yan po ay spiritual altar natin. Amen? Kasi nga po, diyan po tayo nadidefine. Diyan tayo nakikilala. Amen? Diyan tayo pinapakilala ng Diyos na tayo po yung mga anak niya kapag nasusunod natin ang kanyang utos. Mahirap man. No, kasi tatanggalin tayo ng Diyos sa comfort zone eh. Di ba? Minsan sa masarap namang matulog, masarap namang pumunta kung saan-saan. Pero bakit tayo naririto? Bakit nagsasakripisyo tayo? Kasi yun ang utos ng Diyos sa atin eh. Calling natin yun eh. Disenyo na ng Diyos sa atin yun. Palakpak po sa Panginoon. Amen. So, nabanggit ko na po ito kanina. Sa pagsunod natin sa Diyos, yan po ay place of surrender. Lord, wala na. Ikaw laan talaga. Di ba ang ganda ng inawit natin kanina? Palakpakan natin ang Diyos sa music ministry. Di ba sabi doon sa awitin,
O Jesus, ikaw lamang ang buhay ko. Di ba? So, sa'yo, Jesus. Di ba? Talaga namang, wala eh. Kasi pag wala sa Jesus sa buhay ng tao, guguho eh. Guguho yung altar eh. Ano man ang narating natin sa buhay, ano man ang kalagayan natin sa buhay, pagka hindi ayos ang altar, guguho yan. Pero pag maayos ang altar, magkapagsubok man tayo, magkaproblema man, maayos din yan. At kayang-kaya nating harapin yan. Kasi ang altar, place of devotion, place of sacrifice yan. May sakripisyo, may disiplina. Pero yan ang pagsunod sa Diyos. At hindi po nawawalan ng kabuluhan yung dito. Marahil hindi tayo nare-recognize dito, hindi tayo na-appreciate sa lupa. Pero alam niyo po, sa langit, di ba yung sa 1 Corinthians 15:58, sabi doon, magpakasipag tayo, huwag matitinag, magpakatatag, yamang ang ginagawa natin, hindi nawawala ng kabuluhan. Amen? Paborito po ni Inang Lourdes yun, yung verse na yun. Lahat ng ginawa natin para kay Jesus ay hindi po nawawala ng kabuluhan yan. Po, palakpak po sa Panginoon. Panghuli na. Sabi po rito, healthy spiritual altar proves that God is true. Yun daw pong yung malusog na altar ay patunay na ang Diyos natin ay totoo. Amen? Tanyo po, pansinin niyo po ito. Doon sa verse 39, doon sa last verse, sabi po rito, nang makita ng mga tao ang nangyari. Siyempre, nanalangin na si Elias eh. Di ba? Kanya-kanya naman pa yung mga propeta ni Baal, yung 450, baka ang Diyos nyo may ginagawa. Baka may pinuntahan, sabi ni Elias. O baka nasa palikuran. Kasi hiniwa-hiwa na nila yung katawan nila, nagsayaw-sayaw sila, eh walang sagot. Amen? Pero nung si Elias nanalangin, bumaba po yung apoy. Kaya nakita po ng mga tao, na totoo ang Diyos nito. Amen? Sabi po doon sa verse 39, nang makita ng mga tao ang nangyari, nagpatira pa sila, sumigaw, si Yahweh ang Diyos, si Yahweh lang ang Diyos. Bakit? May himala eh. Kasi paligsahan yun eh, kung sino sasagot na Diyos eh. Nag-iisa lang si Elias. Kasi yung time po ngayon, 3 years na tagtuyot, hindi po umuulan. Pero nung manalangin si Elias, kaugnay po ng yung mga kasunod ditong talata, bumuhos po yung ulan. Kasi totoo po ang Diyos ni Elias at malusog ang kanyang altar. Malusog po ang relasyon niya sa Diyos. Sabi mo siyang katabi, kailangan malusog ang relasyon sa Diyos. Ano ho? Katangian ng may malusog na altar, kilala ang tunay na Diyos. Amen? Hello, kahit nag-iisa ka. Amen? Hindi huminto sa pananalangin. Amen? Basta, kung hindi pa ngayon, ibig sabihin, hindi pa hinog. Hindi pa alam ng Diyos yung timing niya. Basta tuloy-tuloy lang sa prayer. Magugulat ka na lang. Amen? So, ginawa po lahat yan ni Elias. Ano po, di ba? Makikita natin si Elias ay yung anak ng balo na namatay. Pinag-pray niya, nabuhay. 3 taon hindi umuulan, nung mag-pray siya, umulan. Kasi nga po, malusog po yung kanyang spiritual altar. Pangatlo, yung pong nararasan niya ang himala ng Diyos. So yun lamang. Kasi alam niyo po, ang himala naman hindi lang yung may sakit gumaling. Ang totoo pong himala, hindi lamang yung nakakita tayo ng mga supernatural. Yung nabago po ang buhay natin, malaking himala po ng Diyos yan. Kung ikaw ay kabataan na dati ay lasinggero at lulong sa bisyo, nakita ng magulang mo na hindi ka nakagaya nung dati. Amen?
ngayon ay nabago ka ba? Yan ang himala. Amen? Ako po nung araw ay, lahat ng bisyo ay nasa akin po nung araw. Batanggenyo po ako. At ang Diyos po ay mahabagin. Lahat tayo may kanya-kanyang karanasan. Hindi mahalaga kung ano nakaraan mo. Hindi mo naman, noong araw, hindi naman natin alam na mali yun eh. Nalaman lang natin nung may mag-share sa atin na may pag-asa pala ako. Marahil gumuho na yung mga pangarap natin. Pero alam niyo po, kayang-kayang i-restore po yan ng Panginoon Jesus. Dati po noon, takot po ako sa maestra. Nag-aaral po ako noon ay sa hulihan ng palagi ako nakatayo. Ayaw na ayaw ko po ako itatawagin sa unahan. Hindi ko alam, maestra pala mapapangasawa ko. Ay, hindi ko po alam. May mga barkada pa ako, patay na rin. Pero bago naman sila namatay, nasirang ko yung iba. Sabi ko, manalig tayo sa Panginoon. May pag-asa. Kasi yun nasabi ng Biblia, sa mga ngaral 9:4, ngunit habang nabubuhay ang tao, hindi sa dapat mawala ng pag-asa. Inaayos lang ng Diyos yung altar natin. Kaya pag naayos yung altar natin, lahat ng gumuho sa buhay natin, muli niyang bubuuin yan. Naparito sa Jesus para sa makasalanan. Ang sabi po sa Lucas 19, verse 10, naparito ako upang hanapin at iligtas ang mga naliligaw. Naalala ko po yung patotoo nung pinost ko ito sa Facebook. Siya po ay bata pa. Ngayon po ay kapatiran na siya. Na-interview po siya kay Corina Sanchez. At pinatay po yung kanyang magulang, kapatid. Naulila siya sa edad na 5 taon. Siya po ay nagpalaboy-laboy sa kalye. Natuto siya magnakaw. Hanggang sa napunta siya ng kulungan, maraming beses siya nakukulong. Pero minsan yung pinagnakawan niya ay attorney pala. Amen? At yung bag na nakuha niya sa attorney, may laman palang baril. Amen? Tsaka pera. Ngayon, nung nasa Blumentritt siya, may nagbibiruan na magnanakaw. Tumakbo siya. Hinabol siya ng pulis. Nakuha sa kanya yung bag. So, attorney pala yung may-ari. Nakulong siya. Pero nung siya nasa kulungan, may nangangaral na pastor. Nung una, hindi siya nakikinig. Pero, nanalangin siya, sabi niya, kung totoo ka, tulungan mo. Siya po'y tumanggap sa Panginoon. Nung siya po'y tumanggap sa Panginoong Jesus, may nag-alaga sa kanyang pastor. Alam niyo po, nung may hearing, sabi niya, aaminin ko ang aking kasalanan. Inamin niya doon sa harap ng attorney. Sabi niya, patawarin niyo po, ako talaga ang nagkamali. Alam niyo po, akala niya makukulong siya. Sabi po ng attorney sa kanya, kung sino ako para hindi ka patawarin. Kung ang Diyos nga nagpapatawad, patatawarin din kita. Ngayon laya ka na. Ngayon po ginagamit na po siya ng Diyos. Kasi sa Diyos po, kahit ano po ang pinagdaanan natin, kaya niyang baguhin, kaya niyang patawarin, kaya niyang ayusin. Dahil, yan po yung dahilan kung bakit si Jesus namatay sa krus ng Kalbaryo. Kahit sino, kahit public enemy, number 1 ng Pilipinas, kung magbabalik loob siya sa Diyos, hindi titingnan ng Diyos kung ano nakaraan niya, ang mahalaga ngayon. Nung si Jesus ay ipinako sa krus, sabi nung isang kriminal, Panginoon, alalahanin mo ako pag naghahari ka na. Ngayon din, isasama kita sa paraiso.
namatay man siya, pero naligtas po ang kanyang kaluluwa. Hindi siya nakagawa ng mabuti, pero yung pagpapatawad po ng Panginoon ay nakalaan palagi sa sangkatauhan. Tayo po ay tumayo. Yun lamang po ang gusto pong ipaabot sa atin ng Diyos. Ang gusto po ng Diyos ay i-rebuild natin yung ating altar. Yan po yung itatanong ng Diyos sa atin. Kumusta na ang altar mo? Marahil na sa pag-aayos tayo ng puso, hindi pa tapos ang Diyos sa atin. Marahil marami nang gumuho sa ating buhay, pero inaayos po ng Diyos ngayong umaga ang kalagayan natin sa buhay. Magsisimula po yan sa relationship sa Panginoong Hesus. Falling down in worship, they sing the song of ages to the Lamb. Examine po natin ang ating sarili. Have gone before us, and all will believe. We'll sing the song of ages to the Lamb. Sa isang tao pong nagpapakumbaba, Your name is the highest. Your dinirinig po ng Diyos yung ating panalangin. great is your name, stands above them all. And all thrones And dominions, all powers, and positions, your name stand above the all. and the angels cry. Kausapin po natin ang Diyos. Holy, all Creations rise. Holy, You are lifted high. Holy, holy forever. Hindi pa tapos ang Diyos sa atin. Nire-restore niya yung ugnayan natin sa Kanya. Inaayos niya yung altar niya sa buhay natin. Tayo ang gusto ng Diyos. Ang puso natin ang gusto ng Diyos. Song forever to the Lamb. We'll sing the song forever and amen. And the angels That's cry. right. Oh, holy, All creation cries. Holy, you the are lifted high. Oh, holy, holy forever. Kontrolado po ng Diyos ang buhay ng ating pamilya. Kontrolado po ng Diyos ang buhay po ng yung mga trabaho natin, pag-aaral natin, ano mang marating natin sa buhay. Mahalaga, malusog ang ating altar. Sabihin natin sa Diyos yung mga gusto nating sabihin ngayong umaga. Alam ng Diyos yung nangyayari sa ating buhay. The highest your name, Is the greatest your name. stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name Stand above them all. Your name
Sambahin po natin ang Diyos. And positions, your name stands above them all. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. And all thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. And the angels cry, Kausapin mo ang Diyos ngayong umaga. all creation cries, holy, you are lifted high, holy forever. And the angels cry, Holy, all creations cry. Holy, you are lifted and high. Holy, holy forever. Marahil nasa tahanan ka, marahil nasa ibang bansa, marahil naririto ka. Marahil may ipinapanalangin ka ng matagal. Pwedeng ito ay sa pamilya, relasyon, sa iyong mga anak. Maring ito ay sa iyong trabaho. Maring ito ay sa iyong pag-aaral. Ito yung panahon. Kausapin mo ang Diyos ngayong umaga. Ang altar ay a place of surrender. Ang altar ay place of sacrifice. Marahil na nais ng Diyos na manalangin ka. Marahil pagod ka na, pero alam mo ang Diyos, hindi napapagod. Gusto niya tayong tulungan. Sabi niya sa Mateo 11 verse 28, lumapit kayo. Kayong lahat ng mga napapagal, nabibigat ang lubha sa inyong pasanin, bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Anumang bagay na idinadalangin mo, marahil kagalingan yan. Ang Diyos ay sumasagot sa ating panalangin. Pero magsisimula lahat yan. Paghariin natin si Jesus sa ating puso. Ito yung malusog na altar. Pang-araw-araw na relasyon. Sumunod ka sa aking panalangin, sabihin mo, Panginoong Jesus, salamat po sa iyong sakripisyo. Nanao ka rito sa lupa upang ang lahat ng aking kasalanan ay tubusin at patawarin. Inaamin ko po, ako'y nagkamali. Salamat sa kapatawaran. Maghari ka sa aking puso bilang Panginoon at tagapagligtas. Amen. Ako na lang po mananalangin. Marahil kayo nasa tahanan, nasa ibang bansa, naririto. Lord, thank you po sa mga tumanggap po kay Jesus. Ang kanilang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Lord, thank you po. Dalangin ko po, tulungan niyo po sila. Lord, ito na po yung simula ng kanilang tagumpay. At lahat ng gumuho sa kanilang buhay, aayusin niyo ito. At salamat po, sila po yung naging anak mo. At dalangin ko po, i-bless niyo sila at ang kanilang pamilya. Sa lahat ng naririto,
Pagpalain niyo po ang buhay po ng bawat isa. Magpapatuloy kami sa paglilingkod sa inyong harapan. At dinadalangin namin ang mga mahal namin sa buhay, na ang iba'y nasa ibang bansa, ang iba'y nasa ibang probinsya, yung iba ay nasa ibang lugar. Hindi man po namin sila kayang abutin ng aming kamay, pero kayang abutin po ng aming panalangin. Mahal po namin sila. Buong puso po namin silang dinadalangin. Iligtas sila sa anumang uri ng aksidente at sakuna. Iligtas sila sa anumang karamdaman. I-bless nyo sila. Lord, dinadalangin ko po ang mga magulang na naririto, nasa tahanan, nasa ibang bansa. Salamat sa puso ng isang ama, puso ng isang ina, kung paano sila nagmamahal sa kanilang mga anak, manugang hanggang kapwa-apuhan. Dinadalangin ko, i-bless niyo po ang kanilang mga anak at apo, O Diyos. At silang lahat ay iingatan niyo po. Gaganda po ang buhay, magtatapos ang pag-aaral. I-bless nyo. Salamat na ang pamilya ay regalo nyo po sa amin. At Lord, dinadalangin ko rin po ang kabuhayan ng bawat isa. Kung dumanas man ng mga pagsubok, makakabawi ito. Muli nyo itong i-restore, O Diyos, sapagkat kayo ang may-ari ng lahat. Lahat po nang nawala, ibabalik nyo. Kagaya po Ama ni Job, na nawala man siya ng kabuhayan, pero nung siya po ay magpuri, magpasalamat, lahat ng nawala sa Kanya, ibinalik nyo. Doble pa, O Diyos. Gayon din po sa buhay po ng bawat isa. Kaya i-bless nyo po, Ama, ang mga kabuhayan ng bawat isa, negosyo, mga saka, mga poultry na manok at itik, trabaho sa gobyerno, private sector, sa ibang bansa, we speak promotion. O Diyos, lalo na po yung mga followers, viewers sa iba't ibang bansa, Lord, we speak life, we speak revival, we speak restoration, we speak healing sa lahat ng may karamdaman. Salamat po Diyos, ngayong umaga, napakabuti niyo po sa aming buhay. Hindi lamang ang church na ito ang pinagpala niyo, lahat ng simbahan, maging ang OPAP-J. Lord, salamat sa tagumpay ng pagsamba po namin ngayong umaga. I-bless din niyo po ang aming ang bawat Pilipino, O Diyos. Lord, thank you. Salamat sa gobyerno po ng aming bansa. Pinagpala niyo po ang gobyerno po ng aming bansa. Pagpalain din niyo po ang aming barangay. Lord, yung mga nanunungkulan dito, lagi niyo po silang i-bless. Barangay Council, mga barangay tanod, sa panguna po ng aming Kapitan Arthur, pagpalain niyo. Kapayapaan palagi maghahari dito sa mga barangay na aming kinaroroonan, pagpalain nyo. Lord, sa lahat ng mga nagtatrabaho sa gobyerno, i-bless nyo po sila. Kayo ang Diyos ng kapanahunan. Maraming salamat po. Bless Philippines. I-bless nyo po, Ama, ang buhay po ng bawat isa. Ang mga eskwelahan, pagpalain nyo. Ang mga guro, estudyante, magulang. Lord, ngayong Lunes, makakapasok na po ang mga mag-aaral. Ngayong Lunes, bukas, ang mga guro ay nakaredy na uli. O Diyos, salamat po sa pag-iingat nyo sa mga eskwelahan, O Diyos. Lord, thank you. We are blessed. In Jesus' name we pray. Amen and amen.